Ito, pag-usapan natin 'tong, video, yung, nakaraang video nito ni, CRB na in-interview siya nito ni, Models of Manila. Parang, napakagandang pakinggan nung, video, ilang beses kong inulit-ulit yun, eh. Ilalagay ko sana diyan kaso napanood yun na, pagkuwentuhan na lang natin. 'Di ba, ipapakita ko nga sana sa inyo yung video kaso nga lang, naipakita na at, ngayon tayo magkukuwentuhan na lang at, bibigyan natin ng reaksyon 'tong mga sinabi ni, CRB. Unang-una, 'di ba, sabi niya na iba talaga ang, karisma ni Yorme. Iba talaga 'pag, nagdala si Yorme. 'Di ba nakita niyo yung mga pagbi-build up niya? Nakita niyo yung, pagbuhat niya dito kay Yorme kahit, natalo nung, nakaraang eleksyon? 'Di ba, pero sila nanalo, 'di ba? Talagang, tinatawagan pa daw niya ng ganyan at, kailangan na kailangan ng, isang Yorme sa lungsod ng Maynila. Oh, 'di ba? Kailangan ng isang Yorme sa lungsod ng Maynila. At, nakita niyo na may sinabi pa siya na, yun lang nangyari sa history ng, Maynila na nakuha nila ang talagang, super majority ng nanalo nakaraang taon. 'Di ba? Dahil daw 'yan kay Yorme. Dahil, pinagmalaki pa niya na kasi tinanong kung, ano yung mga programa ni Yorme na nagustuhan niya, eh. 'Di ba, unang-una niyang, sinasabi siyempre itong pabahay. Mga pabahay, yung mga pinaganda ni Yorme, pinaganda yung Maynila at ang dami ng, mga pinaganda. Siya mismo nagsabi niyan, 'di ba? At, sabi niya pa na ano na, yung, pabahay at, nakinabang ang mga Manileño talagang, nag-focus si Manila Mayor Isko Moreno kaya minahal siya ng mga taga Maynila dahil sa mga ginawa niya. Pero bakit yung nakaraang interview niyo kung parang iba na? 'Di ba? Ang dami ng, sinasabi, ang dami niyo ng sinasabi tungkol dito kay Mayor, puro mga kasiraan. Samantalang nung bago ka nanalo na second term mo, ibang klase kung, iangat mo si Yorme. 'Di ba lahat sabi mo hindi ano, hindi naman kami ganyan na magiging majority na mananalo na kung hindi dahil kay Yorme. At, kailangan siya ng lungsod ng Maynila. Kailangan pala. Eh, bakit galit na galit kayo ngayon bumabalik siya? Kasi nasa harapan na kayo. 'Di ba, si Mayora 'di ba parang ayaw ng bumitaw. Sabi nga sa inyo kung maganda yung pinaggagawa niyo sa lungsod ng Maynila, naku po Mariosep, hayahay sana. Eh, kaso nawala, eh. Ikaw na mismo nagsabi dati ang lungsod ng Maynila, kung ikaw na mismo nagsabi, ano nagsabi niyan, na dati, proud na proud ang isang Manileño na taga Maynila sila dahil sa ginawa ni Yorme. 'Di ba? Kayo mismo nagsabi niya dati sinasabi ninyo na ang Maynila bago dumating si Yorme marumi, bulok, dugyot at kung ano-ano pa. Ayan, ngayon ang sinasapit ng Maynila. Yung bulok, dugyot, ang dumi, siksikan, naku. 'Di ba? Kaya nandyan, hindi po makakapagsinungaling ang isang video. Kayo mismo ang nagsabi. Kayo mismo nagsabi. At, kayo mismo nanggaling sa bibig ninyo kung gaano kagaling na mayor itong si Yorme. Eh ngayon, ang, sinasabi ninyo puro kasiraan na dapat binabanggit nyo rin yung mga magandang ginawa ni Mayora, kung ano yung mga pinatatayo niya. Kasi ang, alam ko lang puro groundbreaking, eh. Wala naman akong nakikitang, naitayo na. 'Di ba lahat ng mga eskwelahan na pinapakita, si Yorme pa rin nagawa. 'Di ba? Eh, kaya tuloy ngayon nauungusan na kayo ni Carlo Lopez. 'Di ba kasi sabi niyo kaya lang kayo nanalo ng gano'ng karami, gano'ng karaming boto dahil sa suporta at, ni Yorme sa inyo kaya kayo nanalo. Eh, ngayon nakita niyo, nauungusan na kayo, ang laki na ata ng lamang sa survey. 'Di ba? O nabaliktad ngayon kasi dati ang, nagdala sa'yo si Yorme, nanalo ka. Eh, ngayon kay Carlo Lopez, kasama niya na si Yorme. Kaya yung pinagmamalaki mong 20,000 votes na lamang, na mahigit 20,000 votes na lamang, nawala na sa'yo.
mapunta na rito kaya Caro Lopez. Kaya yan ang iniisip natin, yan ang isipin natin ko, kung na yung mga sinasabi natin, laging naka-record yan. Naka-record lahat yan. Kaya, yung mga Manileño ngayon, ang iniisip nila na lahat ng mga sinasabi ninyo ngayon ng Seso Manileño regarding dito kay Yorme, puro mga paninira. Tandaan nyo po yan. Yan ay puro hearsay, puro gawa-gawa lang na ganito si Yorme, ganyan para bumagsak at bumaba ang kanyang popularity rating. Diba hindi na nga mangyayari yan kasi nga alam na ng Manileño na yung mga ginagawa ninyo pagbabakbak nyo kaya Yorme, wala, hearsay lang. Diba? Ngayon, tatanungin ko kayo, sino po ang walang utang na loob sa pagsabi ninyo na kung hindi dahil kay Yorme, wala kayo dyan. Kayo mismo ang nagsabi na hindi kayo mananalo at hindi magiging majority ang Seso Manileño kung wala si Yorme. Dahil kayo pa nga nagsabi na ibang klase si Yorme magdala ng kandidato. Diba? Sino ngayon ang walang utang na loob? Diba? At sino ang traidor, diba? Ulitin ko ulit, sinabi nyo na kailangan ng isang Yorme sa lungsod ng Maynila. Diba? Ngayon, bumabalik si Yorme, ano-ano na sinasabi natin. Kaya tuloy yung mga taga-District 2, medyo nawala ng sa inyo kasi nga, unang-una, nagpatayo kayo ng eskwelahan sa ibang distrito. Yung pangako ninyong ospital na pagagandahin, lalong bumantot. Diba? Wala na. Talagang ibig sabihin yan, game is over. Kaya galingan na lang natin. Galingan na lang natin. Manira. Para papabagsak itong si Yorme. Sana galing-galingan nyo. Para medyo kabahan naman ng konti itong si Yorme. Di ba? Hanggang dito na lang at magandang gabi. God bless.